Okay, so kanina, diniscuss natin kung paano nag-move yung wave dun sa string. And even sa last meeting, sinabi natin na yung motion ng wave ay dahil dun sa motion ng energy na nagpapass through the string. So it's actually energy that is being transported through the string. Okay? Maganda tandaan nyo rin na although ang pinag-uusapan natin dito is energy through the string, any type of wave, okay, regardless kung anong nature niya, ay nagtatransport ng energy. For example, sound waves, okay, pag ako nagsalita, nagtatransport ako ng energy papunta sa tenga ninyo. Okay, medyo parang pangit lang pakinggan, di ba? Nagbabato ako ng energy galing sa bibig ko papunta sa tenga ninyo, pero yun talaga yung tunay na nangyayari. Okay? Ang point lang doon is energy is transported. Okay? Ngayon, ang rate of energy or kung gaano kabilis na transport yung energy na yon is described by power. Okay? Kung naalala niyo sa Physics 101, yung power is the product of the force at saka yung velocity. Okay? And since yung pinag-uusapan natin dito ay yung motion nung particle, okay, na nagdadala ng wave, na i-consider lang natin ay yung transverse force at saka yung transverse velocity. Okay, so in this case, okay, yung transverse force na ito ay related dun sa longitudinal na force, okay, by simply multiplying it with this constant. Okay, ito yung hindi natin dinerive kanina, okay, pero pwede nyong balikan ito mamaya dun, later on pag nag-aaral na kayo. Okay? Pero etong term na to is equal to this term. Okay? Okay, tapos multiplied by this term which is yung transverse velocity. Okay? Madali lang ma-solve tong differential equations na to kasi given naman yung expression for the sinusoidal wave function, so makukuha natin yung transverse velocity by taking the derivative of this function with respect to time. Tapos yung pag tinake natin yung derivative with respect to x, makukuha naman natin yung itong component na ito. Nakasunod. Okay, and then by multiplying yung result, okay, makukuha natin yung power. Okay, so ito yung derivative with respect to x, negative ka sine kx minus omega t. Ito yung derivative with respect to time, omega a sine kx minus omega t. And then, pag minultiply natin lahat yan sa isa't isa, times the force, so equal yan sa f k omega a squared sine squared kx minus omega t. Okay, so even yung power is sinusoidal in nature. Okay, pero walang negative na value yung power kasi yung sign dito, assured kayo na walang negative values kasi yung sign is always, or yung sign, itong function na ito is always positive. Okay, dahil sa square. Okay? Okay. So, ito yung ang tawag dito is instantaneous power. Okay, so yan yung power na tinatransmit ng each section of the string dun sa succeeding niya na section. Okay, yung energy na tinatransmit niya per unit time. Okay, if you take the average, okay, ano bang average ng sine squared? Theta. Ano bang average ng sine squared theta? Naalala niyo ba? Pag kinuha niyo yung average, alam niyo bang kumuha ng average ng trigonometric function o hindi? Halimbawa, ito, sine function. Anong average ng sine function? Anong average? Pag sinabing average, kukunin niyo yung sum, di ba? Tapos di-divide niyo by the number of points, di ba? Pero from this figure alone, makukuha niyo kagad na ang average ng sine function ay 0. Bakit? Each positive portion ay merong corresponding na negative portion. So pag in-add mo lahat yung mga yan, okay, over infinity, equal yan sa 0. Ngayon, ano bang itsura ng sine squared? Sorry. Ano yung itsura ng sine squared? E di syempre, square mo lang yan, mas mataas lang yung amplitude.
Okay? Parang ipin nyo lang. Next time na titingin kayo sa salamin, pagtingin nyo sa ipin nyo, tingin nyo na dyan ay sine squared na function. Okay? So, anong average nito? This time, wala nang corresponding na negative yung anong tawag dito? Wave. Okay, so, anong average niya? Average is somewhere here. Okay, pag sinam nyo, dyan yan. Sino nakakaalam ng average? Math major. Alam nyo rin, dapat yan. Paano nyo ba kinukuha ang average? Ito, paano nyo kinuha yung average yan? Mathematically, paano nyo kinukuha yan? Integral ng sin x dx from 0 to infinity. Diba? Ito, naturally, integral ng sin squared x dx from 0 to, bakit 8? 0 to infinity. Paano nyo kinukuha ang ano nito? Paano nyo kinukuha yung integral ng sin squared x? Gumagamit kayo ng trigonometric identity. Tama? Okay, 1/2 dx minus 1/2 cosine x dx. Naturally, ito ay 0. Okay? Ang matitira ngayon ay x over 2. Sunod. So actually, this is, ang average niya ay 1/2. Okay, kung unity yung amplitude. Okay? Okay. So, kaya dito, makikita nyo na naglagay ng 1/2 na term. So, nawala yung sin squared, kx squared, napalitan niya ng 1/2 dito to get the average power. Okay? Questions? Questions? By the way, naintindihan nyo kung paano nangyari ito? K omega, kung paano siya naging ganun? O hindi? Paano nire-relate yung omega sa K? Ano pa isang quantity na related sila? Yung, kalimutan nyo na, wave speed. Okay? O para madali nyo tandaan, paano siya related sa lambda at sa frequency? Ganyan, di ba? Tama? Okay. Maglalagay ako ng 2pi dito, lalagay din ako ng 2pi sa ibabaw. Okay lang? Okay. Anong mangyayari dyan ngayon? Ano ang lambda over 2pi? Reciprocal ng wave number. 1 over k. Ano yung 2pi f? Omega. Okay? So, para madali nyo matandaan. So, ibig sabihin, asa na yun? V is equal to omega over k. So, pinilitan ko yung k ng omega over V. Okay, pinilitan ko yung k ng omega over V. So, kaya naging omega squared yan. Kasi ito is just yung V na ito. Okay. So, yan na yung derivation. Okay, ngayon, yung energy na yan, okay, sa string, okay, it's straightforward na tuloy-tuloy na madidissipate. Pero, kung halimbawa, sound waves, tulad nito, nagsasalita ako. Yung sound waves na yan, may emit yan in all directions. Okay, paano nyo alam na may na-emit in all directions? Kasi, itong mga nasa tapat ko, naririnig yung sinasabi ko. Itong mga nasa gilid ko, naririnig yung sinasabi ko. Diba? Kayo na dyan, naririnig yung sinasabi ko. Actually, kung tatalikod ako, maririnig nyo rin yung sinasabi ko. Diba? Isang proof
na yung sound waves ay nagta-travel in all directions. Sunod? Sunod? Okay. So, ang itsura nun, okay, ay parang ganito. Okay, magalala, hindi yung biological entity. Okay? Ito yung source ng sound. Ito lang yung sphere, okay, that encloses yung energy ng wave. So sabihin natin na itong sphere na ito, yan yung, ano tawag dito? Crest ng wave. Itong pangalawang sphere, yan yung second crest ng wave. Somewhere in between, nandiyan yung trough. Nakasunod? Nakasunod? So nagpo-propagate yung waves in all directions. Ngayon, yung energy na ini-enclose ng sphere na ito is a constant. Alam natin yun from conservation of energy. Pero lumalaki yung surface ng sphere. Ano mangyayari dun sa energy? Naturally, madi-dissipate, madi-distribute all throughout the sphere. Diba? Parang sa ano? Parang sa lobo. Diba? Pag maliit lang yung lobo, sulat kayo ng letter A. Okay, dun sa lobo. Maliit lang din yung letter A. Right? Yung letter A na yun, yung ang represent niya yung energy. Pero pag hinipang niyo yung lobo, di syempre lalaki yung lobo, ano mangyayari sa letter? Mas stretch, mababanat, lalaki rin yung letter. Right? So in the same way, dito, yung energy ay madi-distribute din evenly dun sa sphere. Okay? So, dahil doon, okay, yung power, okay, is the same, pero yung intensity ay nababawasan. Okay, intensity ng wave or ng energy ay nababawasan. Okay, anong representation natin sa energy, sa intensity? Sa sound waves, yung intensity, pwede natin isipin, yun yung volume. Okay? Kung kakausapin ko lang sarili ko habang nagtuturo, yung mga nasa harap, maririnig nila ako. Pero yung mga nasa likod, hindi nyo ako maririnig. Bakit? Kasi yung volume o yung intensity ng sound waves dito sa harap ay mas mataas kumpara sa intensity ng sound waves pag malayo na. Nakasunod? Nakasunod? Paano natin alam yon? Kasi if we use this equation, yung intensity is power per surface area. Okay, ito yung surface area ng sphere. Okay, and treating yung power as constant. Power is constant kasi energy is constant. Okay? Ang makukuha nating relation between the energy ay ganito. So, kung ito yung sphere 1, ito yung sphere 2, makikita nyo na yung intensity dito sa sphere 1 is greater kumpara sa intensity dun sa sphere 2 according dito sa equation na ito. Diba? Kasi yung R2 ay greater kesa R1. Tama? So, the farther a wave is, okay, from the source, nababawasan yung intensity. Of course, alam nyo naman yun from experience. Ngayon, ang ginagawa natin, kino-quantify lang natin. Okay? Nakasunod? Nakasunod? Okay. So ito, ang tawag dito ay inverse square law for intensity. So inversely proportional yung intensity dun sa square ng distance. Yun. Okay. Nag-a-apply yan for any type of wave. Sa earthquakes, halimbawa, paano nila nire-determine kung gaano kalayo yung earthquakes? Kung asan yung epicenter? Well, meron kasing dalawang types of waves na nag-generate galing sa earthquake. Yung tinatawag na P wave at saka S wave. Alam nyo ba yung difference ng P wave at saka S wave? Transverse tsaka longitudinal. Okay, yun yung difference doon. Mauna parati yung transverse. Mauna yung longitudinal, susunod yung transverse. Okay? And yung time between yung transverse at saka longitudinal waves, time ng pagdating ng longitudinal waves, dun sa detector, okay, will tell you kung gaano kalayo kung nasaan yung epicenter. Okay? Base dito sa equation na ito. Okay? So at the same time, base sa equation na to, malalaman nyo kung ano yung distance ng earthquake. At the same time, malalaman nyo rin kung gaano kalakas yung earthquake na yun. Okay?
So yun yung idea dito. Okay, questions? Okay, mag-solve tayo ng ilang problems. Sumatay ka muna. Okay, ito. Practical problem. A jet plane at takeoff can produce sound of intensity 10.0 watts per square meter at 30 meters away. But if you prefer the tranquil sound of a normal conversation, which is 1.0 microwatt per meter squared. Isipin nyo yung pag nag-uusap lang kayo magkatabi, ang power ng sound waves is just a few microwatts. Okay, 1.0 microwatt per square meter. So, ganun lang siya kahina. Okay, assume that the plane behaves like a point source of sound. What is the closest distance you should live from the airport runway to preserve your peace of mind? Okay, so ano ang closest distance? So, anong intensity? Pag malapit, 10 watts per square meter. Yan yung intensity galing dun sa source. Okay, tapos 30 meters from the source. Tama? Right? Okay. Ngayon, ang intensity na tolerable, okay, para sa inyo ay 1 microwatt per square meter. Okay? So, dapat gaano kayo kalayo from the source. So, gamitin natin yung equation kanina. So, I1 over I2 ay equal sa R2 squared over R1 squared. Okay, so hinahanap natin yung R2. So, ibig sabihin, I1 over I2 square root. Okay, times R1. Okay? So, ang I1 is 10 watts per meter squared. At yung I2 is 1 microwatt per meter squared. So, kunin niyo yung square root niyan. Okay, multiplied by 30 meters. So, ilan yan? Micro. 1 microwatt. So, gaano kayo dapat kalayo? Ilan? 94 point? May micro Microwatt is 10 to the minus 6. 94,000. 94,000. Okay, 94.9 kilometers. Ganyan kayo dapat kalayo from the airport para lang hindi kayo maistorbo sa ingay ng eroplano. Okay? Alam niyo ba kung ano ang length ng EDSA? Around 30 kilometers. Ibig sabihin, kulang pa yun. 30 kilometers. Alam niyo ba ang length ng NLEX?
Yung NLEX lang ha. Ang NLEX is 80 kilometers. Kulang pa yun. Oh, pero may airport sa Clark, di ba? May airport sa Clark. So, ibig sabihin, kung yung refer natin ay yung airport sa Clark, okay, pwede na siguro yung hanggang Metro Manila. Okay, kaso may airport na mas malapit. Di ba? Yun lang. So, actually, dito sa Baguio, okay lang tayo kasi ang distance natin from Manila ay around 250 kilometers. Okay, so, medyo tahimik na dito. Yun lang, yun, may peace of mind tayo sa tunog ng eroplano. Pero wala tayong peace of mind sa mga truck, sa mga jeep, di ba? At saka sa mga turista. Okay, so, what intensity from the jet does your friend experience if okay, she lives twice as far from the runway as you do? Oh, mas malayo yung tinitirahan niya. So in other words, ano yung kanyang distance? Kumpara dito, ano yung distance niya? Twice, di ba? So multiply by 2. So 94.9 kilometers times 2. Okay, ngayon, pwede natin tignan dito lang sa equation na to. If we multiply R2, okay, or if R2 is twice sa R1, itong buong term na to will be 4 times. Naintindihan niyo? So yung intensity niya will be 4 times less. Right? So, ibig sabihin, ang I2, okay, kung nasan yung friend ninyo ay makakarinig ng 0.25 microwatts per square meter. Okay? Bulong na siguro yun. Okay? Kahit magbulungan sila, hindi sila may istorbo ng tunog ng eroplano. Okay, letter C. What power of sound does the jet produce at takeoff? So, anong power ang pinoproduce ng jet? So, from the expression, density is equal to P over 4 pi. Wala ng power. Ay, shoot. Hindi, nag-save naman. Pero brownout pala sa ano, no? Brownout pala ng 12 to 2, nakalimutan ko. May announcement yun. Brownout ng 12 to 2 sa Baguio. Wala sa isip ko. Okay. Nagre-record pa rin naman. So, itutuloy ko lang kahit di nyo nakikita. Okay, so, anyway, pwede nyo naman isulat, I is equal to P over 4 pi R squared. Tama? Tama? Okay, so I is equal to P over 4 pi R squared. Ngayon, hindi nagmamatter kung anong gagamitin nyo kasi P is the same for any distance. Right? So, pwede nyo gamitin yung I1 tsaka R1. So, ano yung P? Pag ginamit natin yung I1 tsaka R1, so 4 pi times 10 watts, so pwede nyo na i-compute per square meter times 30 meters. So, ano ngayon yung power? So, 4 pi times 10 watts per square meter times 30 watts. So, ilan yun? 300 times 4, 120, 125. Ilan? Ay, 30 squared. O nga pala. Okay. So, 900 times 4, 3,600 times 5. So, ilan? 11,300? Okay, 11,300 watts. Okay, 11,300 watts. Okay?
May imagine nyo ba kung gaano kalakas yung 11,300 watts? I'm sure nakarinig na kayo ng jet plane, yung tunog ng engine ng jet plane up close. Tama? More or less, yun yung 11,300 watts. Okay, na compute ninyo. Kasi ginamit ko yung I1. Naintindihan nyo? Nakasunod? Okay. Sa next meeting, i-convert natin itong power into our unit of sound or intensity. Ang tawag ay decibel. Mas maka-quantify natin na mas mabuti yung sound. Hindi yung sirena. Iba yun, diba? Okay? 30 square. 113. Oo nga, 113 lang. Narinig ka dito.